Manggagawin ni Era ang lahat-lahat nang sa ganun ay hindi makalaya itong si Lilith o manatili sa loob ng kulungan. Naniniwala talaga siya sa kanyang ilusyon kung saan si Lilith ang may dahilan ng lahat-lahat. Dito nga ay siya pa mismo ang magtitistigo at magiging witness kung saan sinabi nito sa korte na nakita niya at nasundan niya itong si Lilith kung saan hawak-hawak nga ang naturang tool na replika at natitiyak umano niya na yun ang ginamit sa pagpukpok dahil duguan pa umano ang mga kamay nito. Lamang itong si Lilith sa kanyang mga narinig. Imbis na ang kanyang half-sister ay magiging kakampi niya, ito pa mismo ang nagdidiin sa kanya sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Mariing itinanggi ni Lilith ang akusasyon nitong si Era. Sinabi nito na imposible ang kanyang mga pinagsasabi. Nakita naman niya na magkasunod lamang sila at imposible na mangyari na gagawin niya ang bagay na iyon gayong mahal na mahal niya ang kanyang ina at nasasabik nga siya sa pagmamahal nito. Emotional nga itong si Lilith dahil nga sa nag-iisa niyang pamilya na naiwan ay ito pa mismo ang nagdidiin sa kanya. Hindi lang yun, hindi pa doon nagtatapos ang pahirap nga nitong si Lilith. Maging itong si Renan Alon ay talagang ginisa siya na para bang kulang na lang sabihin na aminin na lang niya na siya ang gumawa ng naturang krimen. Ngunit hindi mangyayari yun. Kahit anumang sabihin nitong si Renan Alon ay wala siyang aaminin sapagat wala naman siyang ginawang kasalanan. Imposible ang mga paratang nila. Kahit nga maputol na nga ang kanyang tungkod na paulit-ulit niyang pinapalo sa sahig, ay wala pa ring effect dito kay Lilith. Talagang ipaglalaban ni Lilith ang kanyang side. Dito nga ay matapos ang naturang hearing, malulungkot itong si Lilith. Sinabi nito na dapat wala siya doon sa kulungan. Dapat ay kasama siya sa naghahanap kung sino talaga ang totoong killer at totoong suspect. Hindi siya dapat ang parang naparusahan ni siya dahil nasasayang ang kanyang mga oras. Hindi niya magawa na tulungan sa paghahanap ng hustisya ang kanyang inang si Meredith. Samantalang ang naturang mismong gumawa at ang pumatay sa naturang ina niya ay malayang nakakagalaw at samantalang siya ngayon ay nagdurusa ng husto sa loob ng kulungan. Sinabi niya na hindi makatwiran. Para sa kanya, pumaligtad nga ang mundo. Hanggang ngayon ay malayang nakakakilos ang kriminal na gumawa sa kanyang ina. Hindi makatarungan ito. Kailangan dapat may gagawin siya, ngunit paano pa ba siya makakakilos gayong mismong sarili na nga niya ang nasasakdal. Banda, dito naman ay magtataka itong si Attorney Constantino dahil nga sa naging desisyon ni Lorena kung saan pinaalis niya ang kanyang anak. Dinala niya ito sa lugar kung saan malayang malayo at sa tingin niya ay hindi ito matuntunto ng mga kapulisan. Kung kaya't nagtataka itong si Cons, bakit niya ginawa ang mga bagay na iyon? May kasalanan ba ang kanyang anak na si Ino? Kaya naman napipilitan si Lorena dahil na rin sa hindi mapakali si Cons. Ang katotohanan na si Ino ay may kinalaman sa pagkamatay nitong si Meredith. Hindi naman siya ang pumatay, subalit naroon siya sa mismong pangyayari. Nakita niya ang patay na bangkay nga nitong si Meredith. Ngunit ayaw niya na madamay pa itong si Ino dahil ayaw niya na maungkat pa muli. Lalong-lalo na yung issue na matagal na dapat na nakalimot, yung issue niya tungkol kay Trixie. Kung kaya't iniiwas niya sa gulo ang kanyang anak. Samantala, kahit anong gawin nga nitong si Ino ay hindi siya mapakali. Kinakabahan pa rin siya at nag-aalala siya sa kalagayan nitong si Lilith. Lalabas nga kaya si Ino at magsasalita para isalba ang dating nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan kung saan napatunayan na inosente siya gayong hindi naman talaga. Tinulungan siya minsan nitong si Lilith. Pagkakataon na kaya ni Ino na makabawi dito kay Lilith.